Gusgusing kasambahay, hindi pinapasok sa airport, pero 20 taon nang nakalipas ay siya na ang nagmamay-ari ng buong airport. Bata pa lamang si Stephanie ay may isang simpleng pangarap na umuukit na sa kanyang isipan. Ang bigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Lumaki siya sa isang baryo na malayo sa kabihasnan, kung saan ang bawat araw ay tila isang hamon na kailangang malampasan. Sa lugar na iyon, halos wala kang mapapala kundi ang tanawin ng mga kabundukan, at ang tila walang katapusang pagsusumikap ng mga tao na makaahon sa hirap. Si Stephanie ay lumaki sa isang maliit na kubo na halos gibana. Ang kanilang tahanan ay pinapalumutian ng mga simpleng bagay, mga luma at kalawanging gamit, at ang mga pader na pinapatungan ng mga lumang dyaryo upang maiwasan ang pagpasok ng hangin tuwing tag-ulan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang tahanan na iyon ay puno ng pagmamahalan. Kahit na kadalasan ay nagtatago ang mga ngiti sa likod ng pagod at gutom. "Anak, maghanda ka na. Pupunta tayo sa bukid mamaya," sabi ng kanyang ina habang inaayos ang kanilang simpleng agahan na binubuo ng tuyo at kanin. "Opo, inay," tugon ni Stephanie habang mabilis na inuubos ang kanyang kinakain. Alam niyang bawat sandali ay mahalaga, lalo na kapag kailangan nilang magtanim o mag-ani upang may makain sa susunod na mga araw. Dahil sa kawalan ng maayos na edukasyon sa kanilang lugar, natutunan lamang ni Stephanie ang pagbasa at pagsulat noong siya ay 10 taong gulang na. Tandang-tanda niya pa ang araw na iyon, ang unang pagkakataon na nakuha niyang bigkasin ng tama ang mga salita mula sa isang aklat na hiniram niya sa kanilang kapitbahay. Mula noon, ang mga salita ay naging kanyang kanlungan, isang paraan upang makapagtago mula sa malupit na realidad ng kanilang buhay. "Stephanie, anong pinabasa mo?" tanong ni Aling Rosa, ang kanilang kapitbahay, nang makita niyang malalim ang iniisip ng bata habang nakababad ang ilong nito sa libro. "Ito po, Ate Rosa, hiniram ko po sa inyo. Gusto ko po talaga matuto," sagot ni Stephanie na may matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Madalas sinasabi ng kanyang mga magulang na tanging pagiging katulong lamang ang magiging hinaharap ni Stephanie. Ayaw nilang matulad siya sa kanila na minsan ding nangarap na mataas. Ngunit nauwi lamang sa pagkabigo. Ang kanilang payo ay puno ng pangaral, ngunit si Stephanie ay may kakaibang paniniwala. Naniniwala siyang ang kapalaran ay nasa kanyang mga kamay at gagawin niya ang lahat na makakaya upang mabago ang kanilang buhay. "Anak, huwag ka nang masyadong mangarap na mataas. Mahirap ang buhay natin. Ang pagiging katulong ay marangal na trabaho naman." Madalas na paalala ng kanyang ama habang tinatapik ang balikat ng anak. "Pero itay, alam ko po na kaya ko magtagumpay. Gagawin ko po ang lahat," tugon ni Stephanie na may determinasyon sa kanyang mga mata. Ang determinasyon ni Stephanie ay tila isang naglalagablab na apoy. Hindi mababasag ng kahit sino ang kanyang mga pangarap, kahit na sinasabihan siya ng mga tao sa paligid na masyadong mataas ang kanyang inaasam. Ngunit sa kabila ng kanyang matibay na loob, mapait ang kapalaran para sa batang si Stephanie. Hindi magtatagal, ang kanyang mga ambisyon ay magkakapira-piraso, at ang kanyang puso ay tuluyang masisira dahil sa mga pagsubok na darating. Isang araw, habang naglalakad si Stephanie pauwi mula sa eskwela, nakita niya ang kanyang mga magulang na may mabigat na ekspresyon sa kanilang mga muka. Agad siyang lumapit upang malaman ang nangyari. "Inay, Tay, ano pong problema?" tanong ni Stephanie na may halong kaba sa kanyang dibdib. "Anak, kailangan nating magtipid. Nawalan ng trabaho ang itay mo," sabi ng kanyang ina habang pilit na tinatago ang luha sa kanyang mga mata. "Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo. Gagawin ko po ang lahat para makaraos tayo," sagot ni Stephanie habang niyayakap ang kanyang mga magulang. Ang pagkabata ni Stephanie ay puno ng pagsusumikap at sakripisyo. Sa kabila ng lahat ng paghihirap at mga negatibong bagay na naririnig niya, pinilit niyang ngumiti at mangarap. Ngunit sa mundong ito, ang mga pangarap ay madalas na sinisira ng realidad, at ang buhay ni Stephanie ay isang patunay ng katotohanan iyon. Habang patuloy na lumalaban si Stephanie sa mga hamon ng buhay, isang bagay ang tiyak. Hindi niya papayagang maagaw ng kahirapan ang kanyang mga pangarap. Ngunit sa murang edad na iyon, hindi niya alam na ang kanyang landas ay maghahatid sa kanya sa mga karanasang magpapabago sa kanya magpakailanman. "Balang araw, magiging maayos din ang lahat. Pangako ko po sa inyo,"
Bulong ni Stephanie sa kanyang sarili habang tinitingnan ang kalangitan, puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Habang lumilipas ang mga taon, lalong bumibigat ang mga pasanin sa buhay ni Stephanie at ng kanyang pamilya. Ang pangarap na magkaroon ng magandang buhay ay tila unti-unting lumalabo habang ang bawat araw ay nagiging mas mahirap para sa kanila. Ang kanyang ama, si Mang Tonyo, ay nagkasakit at hindi na kaya magtrabaho. Dahil dito, kinailangan ni Stephanie na isakripisyo ang kanyang pag-aaral. Nang si Stephanie ay tumuntong sa edad na 16, kinailangan na niyang magtrabaho bilang isang katulong upang matulungan ang kanyang pamilya sa gastusin, lalo na para sa mga gamot ng kanyang ama. Sobrang sakit nito para kay Stephanie, na minsan ay nangangarap na makalayo sa hirap ng buhay sa kanilang baryo. "Anak, maghanda ka na. Pupunta tayo sa bayan mamaya," sabi ng kanyang ina habang inaayos ang kanilang agahan. "Opo, inay." Tugon ni Stephanie habang mabilis na inuubos ang kanyang kinakain. Ang bawat araw ni Stephanie ay puno ng pagod at sakripisyo. "Stephanie anak, pakainin mo na ang mga manok." Utos ng kanyang ama habang nakahiga sa banig. Pilit na tinitiis ang sakit na nararamdaman. "Opo, itay." Sagot ni Stephanie habang mabilis na nagtutungo sa likod ng bahay upang pakainin ang kanilang mga alagang hayop. Habang ginagawa ito, hindi niya mapigilan ang pag-aalala sa kanyang mga pangarap. Mga pangarap na tila unti-unting nawawala. Isang umaga, habang nakaupo si Stephanie sa labas ng kanilang bahay at nag-iisip, lumapit sa kanya ang kanyang ina na si Aling Marta. "Anak, kailangan na nating magdesisyon. Hindi na kaya ng kita ko sa pagtitinda. Kailangan mo nang magtrabaho." Malungkot na sabi ni Aling Marta. "Inay, alam kong mahirap ito pero gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Magiging kasambahay na lang po ako." Tugon ni Stephanie, pilit na pinipigil ang luha sa kanyang mga mata. Kinabukasan, bitbit ang iilang gamit at baong pangarap, nagpunta si Stephanie sa bayan upang maghanap ng trabaho. Sa kanyang paglalakad, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad na kanyang pasan. Hindi niya inaasahang magiging ganito kahirap ang kanilang buhay. Ngunit wala siyang magagawa kundi ang harapin ito ng buong tapang. Matapos ang ilang oras ng pag-iikot at pagtatanong, natanggap si Stephanie bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Ang mga unang araw niya sa trabaho ay puno ng pag-a-adjust at pagkatuto sa mga bagong gawain. Sa kabila ng pagod at hirap, pinipilit niyang ngumiti at magpatuloy. "Stephanie, maglaba ka na. Kailangan ko ng mga malinis na damit bukas." Utos ng kanyang amo, si Aling Teresita, isang masungit na babae na walang ibang ginawa kundi mag-utos at magreklamo. "Opo, ma'am." Sagot ni Stephanie habang mabilis na nagtutungo sa likod bahay upang simulan ang paglalaba. Habang nilalamig ng tubig ang kanyang mga kamay, naiisip niya ang kanyang ama na nasa bahay at naghihintay ng mga gamot. Sa bawat patak ng pawis na bumabagsak sa lupa, nararamdaman ni Stephanie ang kirot ng kanyang mga pangarap na unti-unti nagkakawatak-watak. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya sumusuko. Lagi niyang iniisip na para ito sa kanyang pamilya, lalo na para sa kanyang ama. Isang gabi, habang nagpapahinga si Stephanie sa maliit na kwarto na itinakda para sa kanya, hindi niya mapigilang mag-isip ng mga kung ano-ano. Paano kung nakapagtapos ako ng pag-aaral? Paano kung naging mas maayos ang buhay namin? Paano kung hindi nagkasakit si Itay? Bulong niya sa sarili habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa kabila ng pagod at hirap, patuloy na lumalaban si Stephanie. Ang kanyang determinasyon ay hindi matitinag. Kahit na ang kanyang katawan ay tila bumibigay na. Alam niyang hindi siya pwedeng sumuko dahil ang kanyang pamilya ay umaasa sa kanya. Isang araw, habang nagpapahinga si Stephanie sa kanilang bahay matapos ang isang linggong trabaho, lumapit sa kanya ang kanyang ina. "Anak, salamat at ginagawa mo ang lahat para sa atin. Pasensya ka na at nahihirapan ka," sabi ni Aling Marta habang hinahaplos ang buhok ng anak. "Inay, wala pong anuman. Para po ito sa inyo at kay Itay. Pangako po, hindi ako susuko." Tugon ni Stephanie, pilit nang ngumingiti sa kabila ng pagod. Habang lumilipas ang mga buwan, patuloy nagtatrabaho si Stephanie bilang kasambahay. Ang kanyang mga pangarap ay tila nawawala na sa kanyang paningin, ngunit nananatili siyang matatag. Sa bawat araw na lumilipas, alam niyang malapit na siya sa pagbabagong inaasam. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang magtiis at magpatuloy.
kahit na ang kanyang puso ay puno ng kirot at pangarap na tila hindi matutupad. Hindi alam ng pamilya ni Stephanie na sa kabila ng kanyang pagiging kasambahay, nananatiling buhay ang alab ng kanyang mga pangarap na magkaroon ng magandang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, pinapalakas niya ang kanyang loob at naniniwala na balang araw ay magbabago ang kanilang kapalaran. Hindi man niya alam kung paano, ngunit alam niyang sa tulong ng kanyang kasipagan at dedikasyon, magagawa niya ito. Isang araw, tinawag siya ng kanyang mga amo, sina Aling Teresita at Mang Nestor, upang isama siya sa isang biyahe patungong Maynila. Magkakaroon ng malaking pagtitipon ng kanilang kaibigan at kailangan nila na mag-aasikaso sa kanila habang sila ay nasa party. Ito ang unang pagkakataon ni Stephanie na makapunta sa Maynila, kaya't halo-halo ang kanyang nararamdaman. Kabado, ngunit may halong pananabik. Habang sila'y nasa sasakyan, hindi maiwasan ni Stephanie na pagmasdan ang mga tanawin na kanilang dinaraanan. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung ano kaya ang pakiramdam ng mamuhay sa isang lugar na puno ng mga gusali at ilaw. Stephanie, huwag kang mag-alala. Sandali lang tayo roon at babalik din tayo agad. Sabi ni Aling Teresita na tila naramdaman ang kaba ni Stephanie. Opo ma'am, salamat po sa pagdala sa akin. Tugon ni Stephanie na may ngiti sa kanyang labi, kahit na sa loob-loob niya ay may halong takot at pagkasabik. Sa bawat daan na kanilang tinatahak, palalim ng palalim ang iniisip ni Stephanie tungkol sa buhay sa Maynila. Hindi niya maiwasang mangarap at mag-isip kung paano kaya siya makakatulong sa kanyang pamilya kung sakaling magtagumpay siya roon. Pagdating nila sa labas ng airport, inutusan si Stephanie na kunin ang naiwan na gamit sa sasakyan. Mabilis siyang bumalik sa parking lot at kinuha ang mga gamit. Ngunit nang bumalik na siya sa entrada ng airport, hinarang siya ng mga tauhan doon. Miss, bawal pumasok ang mga katulad mo rito. Sabi ng isa sa mga security guard habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Hindi nakapagsalita si Stephanie at biglang nanlamig ang kanyang katawan. Nakasuot lamang siya ng simpleng damit at tsinelas at alam niyang mukha siyang gusgusin. Naramdaman niya ang pagtitig ng mga tao sa paligid na parang kinukutya siya dahil sa kanyang itsura. Pero kasama po ako ng mga amo ko. Sabi ni Stephanie na halos pabulong dahil sa takot. Hindi pwede, dito ka lang sa labas. Matigas na sagot ng guard. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Stephanie ang kanyang emosyon. Napaluha siya at hindi alam kung ano ang gagawin. Bigla siyang nakaramdam ng labis na panghihina, na parang lahat ng kanyang pangarap ay nauupos na parang kandila. Nakatayo siyang mag-isa sa gilid ng entrada, habang ang mga tao sa paligid ay patuloy sa kanilang mga gawain. Hindi alintana ang kanyang kalagayan. Habang siya'y nakatayo roon, narinig niya ang malakas na boses ni Aling Teresita na papalapit. Ano bang nangyayari dito? Tanong ni Aling Teresita na may halong galit sa boses. Ma'am, pasensya na po. Akala namin hindi siya kasama. Sagot ng guard na tila natatakot na. Kasama namin siya. Hindi niyo ba nakikita? Siya ang katulong namin. Matigas na sabi ni Mang Nestor habang hinahatak si Stephanie papasok. Habang inaakay siya ng kanyang mga amo, naramdaman ni Stephanie ang init ng kanilang kamay. Kahit papaano, naramdaman niyang may nagmamalasakit sa kanya. Sa kabila ng kanyang itsura at katayuan sa buhay, may mga tao pa rin palang handang magbigay ng respeto at pagmamahal sa kanya. Pagpasok nila sa loob ng airport, hindi maiwasan ni Stephanie na makaramdam ng kaunting saya. Ngunit ang insidenteng iyon ay nagsilbing paalala sa kanya na mahirap pa rin ang kanilang kalagayan. Sa kabila ng lahat, nananatiling buo ang kanyang determinasyon na balang araw, hindi na siya titingnan ng mga tao bilang isang hamak na katulong. Habang sila ay nasa eroplano patungong Maynila, pinilit ni Stephanie na ilihis ang kanyang isipan mula sa masakit na nangyari. Sa halip, pinagtuunan niya ng pansin ang mga tanawin sa labas ng bintana ng eroplano. Ang mga ulap at ang malawak na kalangitan ay nagbigay sa kanya ng kaunting aliw at inspirasyon. Sa kanyang isip, binabalik-tanawan niya ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ang mga gabing puno ng pagod at pangungulila, ang mga umagang kinukublihan niya ang sakit upang makabangon at pagtrabaho. Subalit, ang lahat ng ito ay hindi naging hadlang sa kanyang pangarap. Patuloy siyang nananalig na balang araw, siya naman ang makakatamasa ng tagumpay. Balang araw, magiging maayos din ang lahat. Magtatagumpay rin ako sa pangarap ko. Bulong ni Stephanie sa kanyang sarili habang tinitingnan ang kalangitan, puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakit, nananatiling buhay ang kanyang pangarap. Alam niyang hindi madali ang buhay,
Ngunit naniniwala siyang balang araw, makakamit din niya ang inaasam na magandang buhay para sa kanyang pamilya. Sa bawat pagsubok na kanyang hinaharap, lalo lamang tumitibay ang kanyang loob at determinasyon. Pagdating nila sa Maynila, nakita ni Stephanie ang kaibahan ng lugar sa kanilang baryo. Mga naglalakihang gusali, makukulay na ilaw at mga taong abala sa kanilang mga gawain. Lahat ng ito ay bago sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang isip ay nakatuon pa rin sa kanyang misyon, ang makatulong sa kanyang pamilya at balang araw ay makamit ang kanyang mga pangarap. Habang sila'y nasa party, abala si Stephanie sa pagsiservisyo sa mga bisita. Habang naglalakad-lakad siya, nakaninig siya ng usapan ng ilang mga bisita tungkol sa mga oportunidad sa Maynila. Nakikinig siya habang patuloy na naglilingkod, at sa bawat salitang kanyang naririnig, lalong nagiging matibay ang kanyang paniniwala na may pag-asa pa rin. Kailangan ko lang magtiyaga. Darating din ang araw na magbabago ang kapalaran namin. Sabi ni Stephanie sa sarili habang nagpapahid ng pawis sa noo. Sa bawat ngiti at pagtulong niya sa mga bisita, hindi niya maiwasang isipin na isang araw, hindi na siya magiging kasambahay. Isang araw, siya naman ang magtatamasa ng magandang buhay. Isang araw, siya naman ang titingalain at irerespeto ng mga tao. At sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa isang sulok, pagod ngunit puno ng pag-asa, tiniyak niya sa kanyang sarili na hindi siya susuko. Hindi niya papayagang maagaw ng kahirapan ang kanyang mga pangarap. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, naniniwala siyang balang araw magiging maganda rin ang kanilang buhay. Habang tinitingnan ang mga bituin sa kalangitan ng Maynila, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng pag-asa at determinasyon. Alam niyang mahaba pa ang kanyang lalakbayin, ngunit handa siyang harapin ang lahat ng hamon. Sa puso niya, alam niyang darating din ang araw ng kanilang tagumpay. Sa party na iyon, hindi inaasahan ni Stephanie na magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga bisita, may isang matandang lalaki na lumapit sa kanya. Ito ay si Ben, isang kilalang negosyante at napakayaman. Nakasuot siya ng mamahaling damit at tila sanay na sa atensyon ng mga tao. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang kanyang mata ay nakatuon kay Stephanie. "Miss, ano ang pangalan mo?" Tanong ni Ben na may malumanay na boses, ngunit puno ng otoridad. "Stephanie po." Sagot ni Stephanie, na medyo nagulat sa bigla ang pakikipag-usap ng lalaki sa kanya. "Stephanie, alam mo ba, nakikita kita bilang isang mas batang bersyon ng sarili ko?" Sabi ni Ben habang tinititigan si Stephanie. "Noong kabataan ko, katulad mo rin ako, nag-aalab ang puso sa pangarap na magkaroon ng magandang buhay." Nagulat si Stephanie sa mga salitang iyon. Hindi niya akalain na may makakakita ng ganoong katangian sa kanya, lalo na mula sa isang kilalang negosyante. Nais niyang malaman kung paano nagawa ni Ben na umunlad at maabot ang kanyang mga pangarap. "Sir Ben, paano niyo po nagawa na umunlad? Ano po ang sikreto niyo?" Tanong ni Stephanie, puno ng interes at pag-asa. Sa kanyang isip, tila sinasabi niyang sana'y magawa rin niya ang nagawa ng matanda. Ngumiti si Ben at marahang hinawakan ang balikat ni Stephanie. "Ang sikreto, Stephanie, ay magtiyaga. Huwag kang magsawang mangarap. Ang bawat tagumpay ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang. Patuloy kang magtrabaho ng mabuti at huwag kang mawalan ng pag-asa." Tumatak sa puso ni Stephanie ang mga sinabi ni Ben. Alam niyang iyon ang kailangan niyang gawin upang maabot ang kanyang mga pangarap. Nagpasalamat siya kay Ben at nagpaalam na ito sa kanya. Sa kanyang pag-uwi mula sa party, dala-dala niya ang mga salitang iyon na nagsilbing inspirasyon at lakas ng loob para sa kanya. Pagbalik nila sa probinsya, nagkaroon ng bagong layunin si Stephanie. Alam niyang kailangan niyang kumilos at simulan ang kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay. Inipon niya ang bawat sentimo na sinasahod niya mula sa pagiging kasambahay. Maliit man ang kanyang naitatabi buwan-buwan, alam niyang may magagawa siya sa kanyang mga ipon. Makalipas ang 3 taon ng pag-iipon, nagdesisyon si Stephanie na magtayo ng isang maliit na burger stall. Ang bawat sentimong kanyang iniipon ay pinag-ipunan niya ng pawis at pagod. Sa bawat gabing pagod na pagod siya sa trabaho, iniisip niya ang araw na maisasakatuparan niya ang kanyang pangarap. "Stephanie, bakit hindi ka nalang magpahinga? Baka mapagod ka na sobra." Madalas na sabi ni Aling Teresita habang tinitingnan si Stephanie na naglilinis ng sahig kahit tapos na ang kanyang mga gawain. "Ma'am, kailangan ko pong kumayod para sa pamilya ko." Sagot ni Stephanie, may ngiti sa kanyang mukha ngunit may bigat sa kanyang dibdib.
Na makalikom na ng sapat na pera, sinimulan ni Stephanie ang kanyang burger stall. Siya mismo ang nagluluto at nagtitinda doon. Hindi ito naging madali. Kinailangan niya matuto ng tamang timpla ng karne at ang tamang luto ng mga burger at kung paano makakuha ng suki. Si Stephanie pa lamang ang kauna-unahang nagkaroon ng ganitong negosyo sa kanilang lugar. Inubos niya ang lahat ng ipon niya at sinugalan lahat para sa negosyong ito. Sa bawat araw na siya'y nagtitinda, pinapalakas niya ang kanyang loob sa kabila ng mga pagsubok. Mabuti na lang at mabait ang kanyang amo na sina Aling Teresita at Mang Nestor. Hinayaan siya ng mga ito na umalis sa trabaho at sa halip ay nagbigay pa ng karagdagang donasyon para sa negosyo na sinisimulan niya. Labis ang kanyang pasasalamat sa kanilang suporta. Stephanie, pagpatuloy mo ang pangarap mo, naniniwala kami sa kakayahan mo. Sabi ni Aling Teresita habang iniaabot ang sobre na naglalaman ng tulong pinansyal. Maraming salamat po ma'am, sir. Pangako po, hindi ko sasayangin ang tiwala nyo. Sagot ni Stephanie na may luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Ang mga luhang iyon ay hindi lamang luha ng pasasalamat, kundi pati na rin ng pag-asa at determinasyon. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanyang desisyon. Masama ang loob ng kanyang mga magulang noong umpisa dahil hindi nila akalain na hindi pa rin nawawala ang pagkaambisyosa ni Stephanie. Nais nilang maging kontento na lamang siya sa simpleng buhay at hindi na mangarap ng mataas. Anak, bakit ba hindi ka na lang magtuloy sa pagiging katulong? Baka naman mapahamak ka pa sa pinasok mong negosyo. Sabi ng kanyang ina na si Aling Marta habang hawak ang kanyang kamay. Inay, naiintindihan ko po ang pangamba niyo. Pero alam ko po sa sarili ko na kaya ko ito. Pangarap ko po na maiahan tayo sa kahirapan at alam kong ito ang tamang hakbang. Tugon ni Stephanie na puno ng determinasyon. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng kanyang mga magulang, tinuloy ni Stephanie ang kanyang plano. Nagsimula siyang magluto ng mga burgers sa kanyang maliit na stall. Umaasa na tatangkilikin ito ng mga tao sa kanilang lugar. Ang kanyang kasipagan at tiyaga ang nagsilbing pundasyon ng kanyang bagong negosyo. Habang nagbubukas ng burger stall, hindi maiwasan ni Stephanie na mangarap ng mas malaki. Iniisip niya ang posibilidad ng paglago ng kanyang negosyo, ang pagkakataon na makatulong sa mas maraming tao, at ang posibilidad na makapagbigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya. Ang bawat burger na kanyang iniihaw ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, naging mas matatag si Stephanie. Alam niyang maraming pagsubok ang darating, ngunit handa siyang harapin ang lahat ng ito. Sa kanyang puso, naroon pa rin ang mga salitang binitawan ni Ben. Magtiyaga at huwag magsawang mangarap. At sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, lalo lamang tumitibay ang kanyang determinasyon na makamit ang tagumpay para sa kanyang pamilya. Stephanie, kamusta na ang tindahan mo? Tanong ng isa sa kanyang mga suki habang tinatanggap ang burger na inihanda niya. Mabuti naman po, salamat po sa inyong suporta. Sagot ni Stephanie na may ngiti sa kanyang labi. Sa kabila ng mga pagdududa ng iba, patuloy na ipinakita ni Stephanie na ang pangarap ay hindi lamang natatapos sa isang simpleng pagnanasa. Ito ay pinapalakas ng aksyon, tiyaga at walang hanggang pag-asa. Habang tinitingnan ng kanyang maliit na burger stall, alam niyang ito ang simula ng mas malaking bagay na darating sa kanyang buhay. Habang tinitingnan ang mga bituin sa kalangitan ng kanilang probinsya, isang ngiti ang sumili sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng pag-asa at determinasyon. Alam niyang mahaba pa ang kanyang lalakbayin, ngunit handa siyang harapin ang lahat ng hamon. Sa puso niya, alam niyang darating din ang araw ng kanilang tagumpay. Hindi akalain ng lahat na uunlad at sisikat ang burger na negosyo ni Stephanie. Ang maliit na stall na sinimulan niya sa kanilang probinsya ay unti-unting nakilala at tinangkilik ng mga tao. Sa loob ng 2 taon, tuluyan itong lumaki at nakapunta na nga sa Maynila ang kanyang negosyo. Ang kanyang sipag, tiyaga at malasakit sa kanyang mga produkto ay nagbunga ng tagumpay na hindi niya inakalang makakamit. Nakapagpatayo na rin siya ng bahay para sa kanyang pamilya. Isang bahay na puno ng pagmamahal at kasiyahan. Sa wakas, hindi na po problemahin ng kanyang mga magulang ang pera. Sa tuwing makikita niya ang kanilang masayang muka, nararamdaman ni Stephanie na lahat ng kanyang sakripisyo ay nagkakahalaga. Anak, napakaswerte namin sa iyo. Salamat at hindi ka sumuko. Sabi ng kanyang ama na si Mang Tonyo habang tinitingnan ang bagong bahay na kanilang tinitirhan. Itay, para po ito sa inyo. Pangako ko po, hindi ko po kayo pababayaan. Sagot ni Stephanie habang niyayakap ang kanyang ama.
Ang yakap na iyon ay puno ng pagmamahal at pasasalamat sa lahat ng pagsuporta at sakripisyong ginawa ng kanyang mga magulang para sa kanya. Patuloy na binayayaan si Stephanie dahil nakarating na rin ng ibang bansa ang kanyang negosyo. Ang kanyang burger chain ay naging kilala hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Nagsimula siya sa mga karatig bansa na Asya at kalaunan ay nag-expand pa sa Amerika at Europa. Ang kanyang mga burger ay tinangkilik ng iba't ibang lahi dahil sa natatanging lasa at kalidad. At ang kumpay ni Stephanie ay hindi naging madali. Kinailangan niyang maglaan ng oras at pagod upang mapanatili ang kalidad ng kanyang mga produkto. Bawat branch ng kanyang burger chain ay personal niyang binibisita upang masiguro na ang bawat isa ay sumusunod sa mataas na pamantayan ng kanyang negosyo. Stephanie, ang galing mo talaga. Paano mo nagawa ito? Tanong ng isa sa kanyang mga empleyado habang sinusuri nila ang bagong bukas na branch sa Tokyo. Dedikasyon at pagmamahal sa ginagawa. At higit sa lahat, paniniwala sa sarili at sa pangarap. Sagot ni Stephanie na may ngiti sa kanyang labi. Sa loob ng 20 taon, si Stephanie ay naging isang bilyonaryo. Ang dating kasambahay ay ngayon ay isa ng matagumpay na negosyante na hinahangaan ng marami. Hindi niya akalain na ang pangarap na nagsimula sa isang maliit na stall ay magiging ganito kalayo ang mararating. Isang araw, habang sinusubukang palawakin pa ni Stephanie ang kanyang mga negosyo, nakatanggap siya ng offer mula sa airport malapit sa kanilang probinsya. Ang airport na iyon ay nalulugi na at nais ng may-ari na ibenta ito ng 80%. Alam ni Stephanie na ito ang parehong airport na hindi nagpapasok sa kanya 20 taon na ang nakararaan. Mabilis niyang pinag-isipan ng offer at naalala niya ang karanasan niya noon. Hindi siya nagdalawang isip na bilhin ito. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa negosyo upang muling buhayin ang airport. Naging maayos ang pamamalakad at muling nanumbalik ang dating ganda at buhay ng airport. Stephanie, paano mo nagawa ito? Ang airport na ito ay parang muling nabuhay dahil sa'yo. Tanong ng isa sa kanyang mga empleyado. Hindi ko po nagawa ito mag-isa. Maraming tao ang tumulong sa akin upang makarating ako dito. Hindi ko sila malilimutan at lagi magpapasalamat ako sa kanila. Sagot ni Stephanie na may ngiti sa kanyang labi. Hindi nalilimutan ni Stephanie ang mga taong tumulong sa kanya. Sina Aling Teresita at Mang Nestor ay naging bahagi ng kanyang tagumpay, kaya't patuloy siya nagpapasalamat sa kanila. Inalok niya sila ng share sa kanyang kumpanya bilang pagkilala sa kanilang kabutihan. Stephanie, hindi namin inasahan na darating ka sa ganitong tagumpay. Napakaganda ng iyong mga nagawa. Sabi ni Aling Teresita habang tinatanggap ang alok ni Stephanie. Kayo po ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na makapagsimula. Hindi ko po ito makakamit kung hindi dahil sa inyo. Tugon ni Stephanie na may luha ng pasasalamat. Sa kanyang tagumpay, hindi rin nakalimutan ni Stephanie na tulungan ng iba. Nagpatayo siya ng mga eskwelahan at ospital sa kanilang probinsya upang matulungan ang mga nangangailangan. Alam niya ang kahalagahan ng edukasyon at kalusugan, kaya't ito ang kanyang naging paraan upang magbalik sa komunidad. Stephanie, napakalaki ng naitulong mo sa amin. Salamat sa iyong kabutihan. Sabi ng isa sa mga residente ng probinsya habang iniabot ng kamay kay Stephanie bilang pasasalamat. Wala pong anuman, lahat ng ito ay para sa ating lahat. Gusto ko pong makatulong sa abot ng aking makakaya. Sagot ni Stephanie na may ngiti sa kanyang labi. Ang kwento ni Stephanie ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Ang dating kasambahay na pinagbawalang pumasok sa airport ay ngayon ay nagmamay-ari na ng malaking bahagi nito. Ang kanyang buhay ay patunay na ang pangarap kapag sinamahan ng tiyaga at determinasyon ay maaaring magkatotoo. At sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, patuloy siyang nagpapasalamat sa mga tao at pagkakataon na nagdala sa kanya sa kung nasaan siya ngayon. Si Stephanie, ang dating kasambahay, ay ngayon ay isang matagumpay na negosyante na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga nangangarap. Sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang bansa upang palawakin pa ang kanyang negosyo, lagi niyang dala ang mga aral na natutunan niya mula sa kanyang karanasan. Hindi niya nakakalimutan ang kanyang pinagmulan at patuloy na nagbibigay pugay sa mga taong tumulong sa kanya. Ang tagumpay ay hindi lamang sukatan ng kayamanan. Ito ay sukatan ng kung gaano ka nakatulong sa iba at kung paano mo nagamit ang iyong tagumpay upang magbigay ng inspirasyon. Sabi ni Stephanie sa isang panayam sa telebisyon habang ini-interview siya tungkol sa kanyang buhay at negosyo. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na pinapatunayan ni Stephanie na ang tagumpay ay hindi nakakamit ng isang gabi lamang. Ito ay bunga ng walang sawang pagsusumikap, paniniwala sa sarili at tiwala sa Diyos.
Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa lahat ng mga nangangarap na balang araw ay makakamit din nila ang kanilang mga pangarap. At sa huling paglingon niya sa mga taon ng kanyang paglalakbay, natutunan ni Stephanie na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan, kundi sa dami ng pusong natulungan at inspirasyon na naibahagi. Si Stephanie, ang dati kasambahay, ay naging simbolo ng pag-asa at tagumpay para sa lahat ng mga nangangarap.